Kaugnay ng pagpabor umano sa Geodata Solutions Inc. para gawing online ang pagproseso ng mga permit sa City Hall. Ibinaba ang hatol noong January 2025 ng Sandigan Bayan 7th Division. Guilty rin ang hatol kay Cunha sa parehong kaso at pareho silang pinatawan ng parusang 6 hanggang 10 taong pagkakabilanggo. Pansamantala silang nakalaya habang inaapela ang desisyon ng korte. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Sa mga magbabakasyon sa Eastern Visayas, umabot bago magpasko ang pagbubukas ng San Juanico Bridge. Sa mga sasakyang may 15 tonelada ang bigat, gaya ng mga bus, may mga bahagi pa rin inaayos at mahigit 1 bilyong piso ang gastos. Ayon sa Pangulo, hindi aabot sa ganyan kung walang katiwalian. Nakatutok si Ivan Mayrina. May mahigit 6 na bunding na antala ang normal na daloy ng trapiko sa San Juanico Bridge, tulay na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Leyte at Samar sa Eastern Visayas. Mayo ng taong ito, matapos ang structural assessment, tumambad ang mga pinsala sa tulay na itinayo noong pandekada 70 at may mga bahagi nito ang mahina na. Dahil hindi naligtas ayon sa DPWH, agad na nagpatupad ng 3 toneladang limit sa mga sasakyang pwedeng dumaan sa tulay. Mga maliliit na sasakyan lang, tulad ng mga kotse, jeep at van, at one-way pa. Ipinag-utos noon ng Pangulo ang agarang rehabilitasyon ng tulay. At ngayong araw, December 12, itinaas sa 15 toneladang limit ng mga pwedeng dumaan. Two-way traffic na rin ang kaya. Pwede nang dumaan ng mga six-wheeler at mga pampaserong bus. By Christmas time, by New Year, makakatawid na yung mga cargo truck natin na dati hindi nakatawid, kailangan pa magroro at umikot sa mga ibang port na ginawa natin. Ngayon, ay mababawasan na yun. Naging malaking dagok ang limitadong kapasidad ng San Juanico Bridge sa ekonomiya ng rehiyon. 600 million kada buwang kawalan base sa pagtaya ng NDRRMC. Ang mga nagko-commute kasi, nagpapalipat-lipat ang sasakyan at ang mga kargamento at produkto isinasakay sa barge at kinailangang idaan pa sa mga pantalan. Ang mga bakal na yan sa ilalim ng tulay ang ginawang agarang solusyon ng DPWH para tiyaking ligtas sa madaanan ng San Juanico Bridge na two-way traffic at para sa mga sasakyang may hanggang 15 tonelada ang bigat. Pero magpapatuloy ang rehabilitasyon ng tulay at inaasahang sa third quarter ng susunod na taon ay may babalik sa orihinal na kapasidad ang tulay na hanggang 33 tonelada. Ang rehabilitasyon sa San Juanico Bridge sinimulan bago pa man pumutok ang katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura. Pero ayon sa Pangulo, katiwalian pa rin ang dapat sisihin kung bakit napabayaan ang tulay at kinailangang gastusan ng 1.1 billion pesos ang rehabilitasyon nito. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this. Kung yung every 3 years ini-inspeksyon, inaayos, wala tayong gagastusin na kahit ano. Kasama ng Pangulo sa inspeksyon ngayong umaga si Public Works Secretary Vince Dizon at si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Wala ang kinatawa ng 1st District ng Leyte na si Representative at dating Speaker Martin Romualdez. Kasunod ng pagbisita sa Tacloban, nagtungo naman ang Pangulo sa Bacolod City. Una para inspeksyonin ang nagpapatuloy na Oplan kontra baha ng lungsod sa paglilinis sa mga daluyan ng tubig na magtatagal hanggang sa Hunyo ng susunod na taon. Isang Mambulok Creek sa mga priority waterway sa lungsod na bahagi ng mga solusyon sa mga pagbaha. Kasunod yan ay sinilip ng Pangulo ang pagpapalawak at pagpapaganda ng Banago Port sa lungsod. Layo nitong mas iangat ang antas ng serbisyo ng Banago Port na pangunahing pantalan hindi lang para sa mga pasahero kundi maging sa mga roro at produktong agrikultural tulad ng asukal. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Dahil halos wala ng galawan ng trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila, tuloy sa pagsuyod sa mga alternatibong kalsada ang MMDA. May mga sasakyang hinatak pa nga dahil iligal na nakaparada. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa Katipunan Avenue kung saan may ilang pamantasan, binatak ng MMDA Special Operation Group Task Force ang mga iligal na nakaparada. Sa Nara Street, wala ang mga inirereklamong madalas na pumaradang jeep, pero maraming pribadong sasakyang nakapark. We cannot be selective whether you are private,
you are a normal vehicle, a high-end vehicle, public utility vehicle, as long as you are violating the traffic rules and regulations, we have to implement that. Nagpaliwanagan pa ang MMDA at ang mga opisyal ng Barangay Amihan dahil hindi umano na-coordinate sa huli ang operasyon sa Nara. Sabi ng punong barangay, walang ordinansa o batas na nagsasabing mabuhay lane ang kanilang kalsada. Walang approved na ordinance na alternate route ang Nara. Ayon sa MMDA, hindi man bahagi na mabuhay lane nitong kahabaan ng Nara Street, nagsisilbi naman itong alternatibong ruta para sa mga sasakyan na papunta ng Mindanao Avenue at NLEX. Papunta naman ng Katipunan Avenue at C5 sa kabilang bahagi. Kaya naman mahalagang maklear ito ng mga obstruction. Sabi pa ng MMDA, kitang-kita naman ang mga signage na nagsasabing two-away zone ang kalsada. Signages are there for a reason. Sinusunod po ito. In the absence of the traffic enforcers, ang susunod na susundin po natin dyan is the traffic signs. I-inform na lang namin din ng mga residente namin, bawal mag-park para hindi na sila natuto kasi mahal din ang bayad 4.5 to 5.5. Samantala sa Camias naman sa Quezon City, tino ang mga sasakyang nasa bangketa. Illegal pa rin yan lalo't daanan ng mga pedestrians. Bawal ang street parking kung walang city ordinance na kailangang ipaalam din sa MMDA. Kung kaliwat kanan ng mga nakaparada, and I think hindi na po siya open space. It becomes a private slot or private space, and it will cause traffic congestion and syempre safety hazard as well. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Chika Minute po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong Biyernes ng gabi, ang Sparkle host na si Janina Chan. Janina! Thank you, Miss Vicky, and good evening, mga kapuso. Ready to shine brighter ang ilang stars na nag-renew with Sparkle GMA Artist Center. May mga bagong dagdag din sa Sparkle fam na ready na rin for their breakthrough. Makichika kay Nelson Canlas. Bago pa matapos ang 2025, dalawang milestone ang humabol at buong pusong tinanggap ni Thea Tolentino. Una ang kanyang engagement ring sa non-showbiz boyfriend na nag-propose sa kanya sa Japan. Ang ikalawa naman, ang kanyang showbiz management contract. Sobrang grateful ako kasi I get to continue yung work ko, tsaka dito na rin talaga ako lumaki sa GMA, tsaka sa Sparkle. Mula 15 years old, ngayon 29 ako, next year 30 na. Nagpasalamat din si Jack Roberto sa patuloy na pag-aalaga ng Sparkle sa kanyang career. Sa kanyang renewal as a Sparkle star, looking forward daw siya to more project that will make him grow as an artist in 2026. Sa darating na Pasko, proud member daw si Jack ng SMP o Samahan ng Malamigang Pasko. Mas pinili raw ng Kapuso star na maging single, lalo't na-discover niya raw ang maraming potential na solo siya sa buhay. Hindi ko priority. Ang dami ko na-realize. So single ako, parang, alam mo na, mas focus ka sa sarili mo, mas focus ka sa goals mo, mas marami pa palang pwedeng gawing negosyo, madami ka pang pwedeng i-explore na hobbies. Tsaka self-love. Self-love, iba rin yung peace sa bahay. At sabi nga nila, huwag mong hanapin, di ba? Antayin mo na lang. So, naniniwala ako sa kasabihan na yun. Speaking of career growth, thankful si Royce Cabrera at sunod-sunod ang significant projects na kanyang natatanggap sa nakaraang buwan. Sa 2026, nakatakda niyang gawin ang stage adaptation ng indie film na Endo. Ang lahat ng ito, ipinagpapasalamat niya sa Sparkle, kaya't espesyal daw ang kanyang muling pagpirma ng kontrata ngayon. Yes, simula pagpasok ko sa kanila 2020, tuloy-tuloy na yun. From TV, big screen, mga movie, ganun tuloy-tuloy. Kaya sobrang pasasalamat talaga ako sa Sparkle. Yung pananaw ko as an actor, so doon ako mas nagbigay ng focus and I'm happy kasi nga yung Sparkle mismo nagbibigay ng pagkakataon sa akin na ito, pwede to kay Royce, ito, pwede to gawin yan, kaya niya yan, gagawin yan. Nagbabalik naman sa GMA this year via Sparkle GMA Artist Center Management sina dance diva Regine Tolentino. Fresh from Australia at ngayon ay maninirahan na sa Pilipinas with her family si Bianca King at ang sexy mom na si Gwen Zamora.
First time naman and ready to shine through Sparkle GMA Artist Center, sina Jess Martinez na napapanood na ngayon sa Sanggang Dikit FR, ang dating child star na si Migs Poderno, at ang Mr. and Miss Chinatown winners na sina Tyrone Tan at Isa Uy.